gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ni Amang Iskopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na sadyang nagsikap na makadalo sa pagtitipon sa umagang ito. Maraming salamat po. Masaya po ba ang lahat ng nandito? Kailangan po makita sa ating mga itsura, sa ating mga mukha, at maging sa ating pagkilos na tayo ay masaya. Dapat kapag tayo ay masaya, tayo ay masiglang humaharap kay Amang Iskopus. Bagaman tayo ay dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, tayo naman ay hindi pinapabayaan ni Amang Iskopus. Lagi tayong pinagpapala ni Amang Iskopus. Ngunit ang pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ni Amang Iskopus ay hindi lamang para dito sa lupa, kundi para sa ating espiritu na sadyang makakapiling ni Amang Iskopus kung tayo ay magtatagumpay. Tayo po ba ay nakahanda na sa pagpapalang kakamtin na ibibigay ni Amang Iskopus kapag tayo ay nagtagumpay? Nakahanda na po ba ang lahat? Kung gayon, makita sa ating mga gawa na tayo ay handa na sa pagpapalang iyon, dahil ang tanging magkakamit ng pagpapalang ibibigay ni Amang Iskopus, yung kaisa-isang pagpapalang pinaka-aasam-asam ng marami na tumanggap kay Amang Iskopus. Yung buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng kapamaraanan. Ito'y ipagkakaloob lamang po sa mga tao na sadyang tapat na sumusunod at tumutupad sa kalooban ni Amang Iskopus. Ngunit bilang tao na tayo ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok, yung ating pananampalataya kung minsan nagkakaroon ng panghihina. Bakit, mga minamahal na kapatid? Yung ating pananalig sa Diyos ay nababahiran ng pag-aalinganan. Dahil kulang ang karunungan ng ating tinataglay. Papaano natin mapatatatag ang ating pananampalataya kay Amang Iskopus? Ang pananalig kay Amang Iskopus ay nang tanggapin natin ang pangalan ni Amang Iskopus at tayo ay unti-unting sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil nilimot na natin ang dati nating pamumuhay. Ano yung dati nating pamumuhay? Sabi nga ni Amang Iskopus, hinubad na sa atin ang dati nating pagkatao. Ano ba yung dati nating pagkatao, mga minamahal na kapatid? Yung tayo ay namumuhay ng ayon lamang sa laman. Namumuhay tayo ng makasanlibutan. Tayo'y masaya at hindi nag-aalala kung ano ang darating. Kung ano ang darating sa ating buhay pagkatapos nating magbakasyon dito sa lupa. Hindi tayo nag-aalala doon. Dahil masaya tayong namumuhay ng sinusunod ay ang pita ng laman. Ano po ba ang pinakamalakas na kalaban ng Diyos dito sa sanlibutan? Na kayang
baliin ang pananampalataya ng isang tao, lalo at kulang pa rin ang karunungan. Ito ay ang Diyos ng sanlibutan, ang salapi. Dahil marami, ang diyan ay umaasa. Ang diyan ay masaya. Ngunit ang katotohanan, ito'y makapagdudulot sa atin ng kapahamakan. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, huwag iibigin ang salapi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng maraming kasalanan. Ano ang kailangan, mga minamahal na kapatid? Kailanganin lamang huwag iibigin. Sino ang dapat nating ibigin? Si Amang Iskopkus. Siya ang dapat nating pakaibigin. Sa Kanya dapat nating ipadama ng lubusan ang pagmamahal. Sapagkat kung madarama ni Amang Iskopkus sa bawat isa sa atin ang tunay na pag-ibig, ito'y ibabalik sa atin. Siksik, liglig, at umaapaw. Hindi pa man natin hinihingi, hindi pa man sumasagi sa ating isipan ang mga pangangailangan natin. Ito'y ipagkakaloob na ni Amang Iskopkus. Ngunit bakit, mga minamahal na kapatid, hindi agad ibinibigay ni Amang Iskopkus ang ating mga hinihiling? Gayong sa ating pag-aakala, ito'y kailangan na natin. Sapagkat ito'y maaaring maging dahilan ng pagkawalay natin kay Amang Iskopkus. Dahil kapag nakamta na natin yon, kita ni Amang Iskopkus kung ano ang kasasapitan ng ating buhay. Tayo'y pinatatatagpan ni Amang Iskopkus. Bago niya ipagkaloob ang mga bagay na hinihiling ng ating puso. Ngunit kung minsan, kung mapapansin ang bawat isa sa atin, na yung ating hiniling, kani-kanina lamang, ay tinutupad agad ni Amang Iskopkus. Ipinagkakaloob agad ni Amang Iskopkus. At ito'y nagiging mahalaga sa mga taong tunay at ganap ang pananampalataya sa Kanya. Ito'y nagiging tulad sa isang ginto, pagpapalang higit sa materyal ang tingin. Dahil mga minamahal na kapatid, nang tanggapin natin si Amang Iskopkus, hindi na tayo nabubuhay para sa materyal na bagay. Tayo nabubuhay na para sa pang-espiritual. Kung baga nung tayo'y hindi pa nakakatagpo kay Amang Iskopkus, ang pinagsisikapan natin ay para sa laman. Ngunit ngayon, ang marapat natin at higit na marapat nating pag-ukulan ng pansin ay kung papaano nating maiimpok ang kayamanan doon sa langit. Ano po ba yung kayamanan sa langit? Ito ay ang karunungan ng Diyos na Kanyang inihayag nang siya'y magkatawang tao bilang ang Panginoong Hesukristo. At ngayon, sa ating panahon, ay ipinapaalaala ni Amang Iskopkus ang marapat nating ganapin. Yung aral na Kanyang iniwan na hindi lubos na natutunan ng bawat isa sa atin, lalo higit ng ating mga ninuno, dahil nabulag sa maling aral. Bagamat tama ang pagtawag ng Panginoon at tama yung pananampalataya, ngunit yung pagsasagawa ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi naaayon sa banal na kasulatan na Kanyang iniwan nang siya'y magkatawang tao. Dahil nga mga minamahal na kapatid,
tayo'y nalinlang ng mga bulaang mga ngaral nang dumating dito sa bansang Pilipinas. Ipinagbawal ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Dahil kung nangyari yun, hindi tayo maluloko. Dahil alam natin ang katotohanan kung nabasa natin. Ngunit hindi nabasa dahil, ang sabi, kapag nahuli na nagbabasa ng banal na kasulatan, ay kakasuhan ng rebellion against faith at ikukulong. Kaya gayon na lamang ang naging takot ng ating mga ninuno at hindi nila nagawang makapagbasa ng banal na kasulatan. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos ay mayroon siyang isang tao na ginamit upang mahayag ang kabuktutan ng mga bulaang mga ngaral. At doon nag-umpisa na magkaroon ng lakas ng loob ang mga Pilipino upang makapanindigan sa pananampalataya na kanyang tinanggap. Lalo't higit ay sa ministeryo at ilaw ni Amang Iskopkus, na dito'y itinuturo ni Amang Iskopkus kung papaano natin bubuhayin ang ating pananampalataya. Sapagkat nang tayo'y dabna ni Amang Iskopkus noong February 1, 1966, tayo'y mga patay. Ang sabi ng Ama, nang ako'y dumating sa sanlibutan, ang dinatnat ko'y daigdig ng mga patay. Bakit mga patay, mga minamahal na kapatid? Dahil tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ngunit hindi naman natutupad ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Gayong siya'y nag-iwan ng isang halimbawa na marapat tularan ng bawat isa sa atin. Dahil sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya ipinapaalala ni Amang Iskopkus na ang susundin natin ay ang turo at aral ng Panginoong Hesukristo. Hindi iniaalis ni Amang Iskopkus dahil ang Panginoong Hesukristo ang ating tagapamagitan. Ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, na kung tayo'y makatutupad sa bawat aral na Kanyang iniwan, tayo'y magtatagumpay. At ngayon, sa ating panahon, ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay nakabuod na sa 11 batas panlinis, na ang susi ay ang 7, ang manatiling maamo. Bakit idinagdag pa yung 10 pa? Dahil para malaman natin kung paanong tayo'y mananatiling maamo. Paano ba tayo mananatiling maamo? Sa pamamagitan ng pag-aalis natin sa mga bagay na hindi marapat sa ating katauhan. Yung kalabisan ng laman. Ang init ng ulo. Yan, marami ang hindi nagtatagumpay din sa init ng ulo. Bakit hindi nagtatagumpay? Dahil sa bukso ng damdamin. Kapag nag-init na ang ulo, sumisilakbo na, kumukulo na ang dugo. Naglalagablab na ang damdamin. Lalo na kung nakikita yung isang tao na nakapagpapasiklaw ng apoy sa ating puso. Kami mga minamahal na kapatid, bilang saserdote, hindi rin kami nakliligtas sa init ng ulo. Pero, doon kami sinusubok ni Amang Iskopkus
Kung papaano namin mapanghahawakan yung aral na ipinagkakaloob sa amin. Kung papaano namin maipapakita sa bawat naming inaaralan kung paano magpipigil. Kung paano susupilin ang aming sarili. Dahil kung hindi namin masusupil yung init ng ulo, at ito'y makikita ng mananampalataya sa bawat isang saserdote. Paano pa kaming pakikinggan? Bakit ko naman susundin ang sinasabi mo? Ikaw ay hindi makatupad. Ganyan ang tao. Pero, ang sabi sa banal na kasulatan, ang nangangaral ay kailangan ding tumanggap ng pangunawa ng inaaralan. Hindi ang inaaralan lamang ang dapat laging uunawain. Dahil pare-parehas tayo, mga minamahal na kapatid. Magkakaiba man ng tungkulin, ngunit tayo'y pantay-pantay sa harapan ni Amang Iskopos. Walang nakahihigit. Walang saserdote, walang kasangkapan. Walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ni Amang Iskopos. Dahil iisa nga lamang ang ating tatanggapin. Bakit tayo magsasapawan? Bakit tayo magpapagalingan? Maaari naman tayong magtulungan para matanggap natin ng sabay-sabay yung ibibigay ni Amang Iskopos. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili na tagumpay na ako. Matuwid na ako. Dahil walang makapagsasabi noon kundi si Amang Iskopos. Dahil kapag tayo'y humarap na kay Amang Iskopos, titimbangin lahat ng ating ginawa dito sa sanlibutan. Do'y makikita kung tapat ang ating pananampalataya, ang ating pananalig kay Amang Iskopos. Kung matimbang ang mabubuting gawa, tunay nga na tayo ay nananampalataya at nananalig kay Amang Iskopos. Ngunit kung ang mas matimbang ay ang mga maling gawa, nakalulungkot. Ngunit hindi natin kakamtin ang pagpapala na nakalaan para sa atin. Dahil kapag mas matimbang ang mali, alam na natin kung saan tayo hahantong. Dahil sabi nga, mga minamahal na kapatid, walang nakaalam kung sino ang siyang magtatagumpay. Kung ang hayop ay bubulusok sa kailaliman at ang tao ay mapupunta doon sa kalangitan. Walang nakaalam kundi si Amang Iskopos. Ngunit, bilang tayo'y nanampalataya na kay Amang Iskopos, binigyan na tayo ng pagkakataon upang baguhin ang ating mga sarili. At sa pagkakataong iyon, huwag na nating sayangin pa. Huwag na tayong mag-aalinlangan pa. Dahil mga kapatid, bilang tayo ay nasa laman, hindi maiiwasan na magkaroon ng pag-aalinlangan. Lalo tayo dumaranas ng pagsubok, ng mabibigat na pagsubok. Ngunit, noong tayo ay bago pa lamang kay Amang Iskopos, kung inyong mapapansin, ang pagsubok ay magaan pa lamang.
unti-unti tayong tinuturuan upang tumatag. Bakit magaan pa lamang mga minamahal na kapatid? Dahil baka pag binigla tayo'y mapasok at tayo'y umalis. Dahil ang pagsubok ay apoy. Tayo'y pinapadaan sa apoy. Tulad sa ginto upang makita kung ang ating pagiging ginto ay dalisay o may halo. Bakit pinadaraan sa apoy ang ginto? Upang humiwalay ang mga hindi dapat at makuha yung kinakailangan lamang. Di ba pagka pinadaraan sa apoy ang ginto, ito'y natutunaw. At kapag ito'y natunaw, humihiwalay yung mga dumi, yung mga lupa na dito'y nakakabit. At sa paghiwalay ng lupang iyon, maibubukod yung natunaw na ginto. At yung natunaw na ginto ay muling mabubuo. At sa pagkabuo ng gintong iyon, napakaganda, napakaningning, kumikislap sa mga mata. Gayon din tayo mga minamahal na kapatid, na kung papaanong tayo'y pinadadaan sa pagsubok, inaalis ni Amang Iskopus yung hindi marapat sa ating pagkatao. At kapag naalis na ang mga bagay na hindi marapat sa ating pagkatao, tayo'y nagiging malinis, nagiging busila, at nagniningning sa kanyang paningin. Ano po ba ang nais natin? Ang tayo ay nagniningning sa mga mata ni Amang Iskopus, o yung tayo'y nakikita niya, namumuhay pa rin bilang makasanlibutan. Ano po ba yung pamumuhay bilang makasanlibutan? Ito'y namumuhay ayon sa nasa ng laman at nadadala sa pagkakasala. Dahil ang sabi niya Amang Iskopus, ang namumuhay sa sanlibutan ito ay namumuhay na makasalanan. Ang umaayon sa takbo ng sanlibutan ito ay namumuhay bilang isang taong makasalanan. Ngunit ang sumusunod sa kanyang kalooban ay namumuhay bilang isang taong naliwanagan. Tayo ba'y naliwanagan na mga minamahal na kapatid? Tayo ba'y matatag na ang pananalig sa Diyos? Ano ba yung pananalig sa Diyos? Ito'y pananampalataya o paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Nang tanggapin natin ang pangalan ni Amang Iskopus, hindi ba't ito'y ibinalita lamang sa atin? Hindi tayo yung pinagkalooban upang makita ng matahan ang kanyang pangalan sa pisngi ng langit. Dahil may mga kinasangkapan si Amang Iskopus na sadyang pinagkalooban upang pagpahayagan ng kanyang pangalan. At ito'y ibinalita sa atin. Bagamat hindi natin nakita ng matahan, ating pinaniwalaan. Bakit? Bakit natin pinaniwalaan? Dahil ating naramdaman sa ating sarili na tunay na Diyos ang ating tinanggap. Lalo na nang tayo ay kausapin ni Amang Iskopus. Higit nating nadama ang presensya ng Diyos. Na sa liyangang tunay na Diyos ang ating kaharap. Dahil hindi masasabi ng tao lamang kung ano ang nilalaman ng ating isipan at ng ating puso. Tanging si Amang Iskopus lamang
ang nakaarok ng nilalaman ng ating puso at ng ating isipan. Kaya doon natin napaniwalaan. Doon tayo nanalig na sa liyangang buhay na Diyos. Ngunit ngayon, mga minamahal na kapatid, hindi na gaya ng dati. Na dati, napakaraming hiwaga nang ibinibigay ni Amang Iskopus upang manampalataya. Ang daming ibinibigay na hiwaga sa tao para maraming lumapit sa Diyos. Ngunit sa pagkakamit o pagkakita ng mga hiwagang iyon, hindi lahat ay nanatili. Hindi lahat ay nanangan ng lubos. Dahil ang tinanganan lamang ay yung hiwaga. Hindi tinanganan ng lubos kung sino yung nagbigay ng hiwaga. At ngayon, unti-unting binawasan ni Amang Iskopus yung pagpapakita ng hiwaga. Dati mga minamahal na kapatid, nung ako'y medyo nasa kabataan pa, na babagong namumulat ang isipan sa pananampalataya nito. Kita ko kung papaanong nagbibigay at nagkakaloob ng hiwaga si Amang Iskopus sa pamamagitan ng kasangkapan. Na sa isang hipo pa lamang, naiibsan ang karamdaman. Bakit, mga minamahal na kapatid? Dahil noong panahong yun, hindi pala ganap ang ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus. Hindi pa ganoon kadami. Iilan-ilan pa lamang. Kaya, hinayaan ni Amang Iskopus na lumago muna. At sa paglago ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus, doon nasubok din ang mga tumanggap kay Amang Iskopus. Sinubok din sa pamamagitan ng kapwa mananampalataya. At sa pagsubok na sinapi, ay nanghina. At sa panghihina, nawalay kay Amang Iskopus. Ano ang sabi ni Amang Iskopus? Mga anak, ang tinanggap ninyo ay Diyos na buhay, hindi ang tao. Kaya't anuman ang marinig ninyo, anuman ang makita ninyo sa inyong kapwa, huwag ninyong papansinin. Tanging ninyong pakikinggan ay ang aking salita. Dahil ang salita ng Diyos na si Amang Iskopus ay nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Ngunit ang salita ng ating kapwa ay sadyang ang nakapagdudulot ng panghihina. Bagamat ang salita ng tao ay nakapagdudulot ng panghihina, inaalalayan pa rin tayo ni Amang Iskopus. Ginagabayan pa rin tayo ni Amang Iskopus upang mapagtagumpayan natin yung panghihinang yun. Na yung panghihina na ating nararamdaman ay mapalitan ng kalakasan sa kapangyarihan ng kaniyang salita. Ngunit kung minsan, kahit tayo'y inaalo na ng Diyos, tayo'y nagmamatigas pa rin. Malungkot ako, nasasaktan ako. Yun pa rin ang nasa isip natin. Gayong tayo ay nililingap na ng Diyos.
Kaya binigyan tayo ni Amang Scopus ng kalayaan. Ang sabi nga ni Amang Scopus, ang nag-aalinlangan ay pag-aalinlanganin ko pa. Anong ibig sabihin doon, mga minamahal na kapatid? Mayroong magsasabi na yung hindi lubos na nauunawaan yung mensaheng yun ni Amang Scopus, na bakit ganun? Akala ko ba'y Diyos ang sinasamba dito? Bakit sinasabing ang nag-aalinlangan ay pag-aalinlanganin pa? Hindi yun ang tunay na ibig sabihin ng mga minamahal na kapatid. Ang ibig sabihin noon, binibigyan tayong laya ni Amang Scopus na ganapin kung ano ang nais natin. Tayo sa ating mga sarili ang makapagdudulot ng tunay na pag-aalinlangan. Dahil nag-aalinlangan tayo kung tayo magpapatuloy o tayo ay hihiwalay na. Lalo na at may nakikitang hindi karapat-dapat. Sabi nga doon sa Ebanghelyo ng isa nating kapatid na ikinuwento niya na mayroong isang mananampalataya sa isang simbahan na nangumpisal sa isang pari. Nang sabi niya, hindi na daw siya muling magsisimba. Dahil lang nasa loob daw ng simbahan. Akala daw niya, kapag nagsisimba, ay umiiwas na sa pagkakasala. Ngunit bakit daw mayroong nagchisismisa? May kung ano-ano ang ginagawa. Ngayon sinabihan siya ng pari na ang sabi niya doon sa mananampalataya, pinakuha ng isang basong tubig at pinaikot ng ilang ulit. Ang sabi ng pari, kailangan walang matatapo doon sa tubig sa baso. At ginawa nga iyon noong mananampalataya. Umikot siya ng ilang beses at nag-focus siya doon sa basong hawak niya para hindi matapon yung tubig. Nang matapos na, bumalik ulit sa pari at sinabi niya sa pari na nagawa niya yung ipinapagawa at walang natapon. At tinanong ng pari, sa iyong pag-ikot, may napansin ka ba na nagchichismisa? May napansin ka ba na kung ano-ano ang ginagawa? Ang sagot ng mananampalataya, wala po. Ganyan ang marapat. Na mag-focus ka sa iyong pananampalataya, huwag doon sa nakapaligid sa iyo. Dahil sa nakapaligid sa iyo, maaari kang magkasala. Ngunit kung ikaw ay nakapokus doon sa iniaaral sa iyo, doon sa pananampalataya na iyong pinanghahawakan, hindi ka magkakamali. Hindi ba, mga minamahal na kapatid? Dahil nangyayari din yan sa akin, mga minamahal na kapatid. Ang sabi ko, mas matagal sa akin. Dapat, mas marunong, mas maraming kaalaman. Na biglang pinitik ang aking isipan. Ang sabi sa akin ni Ama, anak, ginamit ko lamang siya upang makita kung ikaw ay mananatili sa karunungan na iyong tinataglay o madadala ka ng iyong damdamin. At doon, ako'y
hingi ng tawad kay Amang Iskopkus. Na patawad po Amang Iskopkus. Ako'y nagkamali. Nakalimutan ko na ako nga din pala ay isang lingkod. Nakalimutan ko ang sinabi ni Amang Iskopkus doon sa dulo nang siya'y bumaba. Nang sabi ng Ama, mga anak, lahat ay aking pag-uuntog-untugin. Saserdote laban sa saserdote. Kasangkapan laban sa kasangkapan. Saserdote laban sa kasangkapan. Mananampalataya sa kapwa mananampalataya. Mananampalataya sa saserdote. Yan ang sinabi sa amin doon sa dulo ni Amang Iskopkus. At nang dumating ang pag-uumpok-umpok, nakalimutan ang mensahe ni Amang Iskopkus. Bakit mga minamahal na kapatid nakalimutan? Dahil sa bugso ng damdamin. Dahil dito, matatalo tayo kapag tayo'y nagpadala sa bugso ng damdamin. At sa pagpapadala sa bugso ng damdamin, maaari tayong mawalan kay Amang Iskopkus. Meron pa akong narinig na ang sabi, simula nang tanggapin ko si Amang Iskopkus, lalo akong naghirap. Yung aking mga pinagsikapan ay nawala sa akin. Ano ba ang pangako sa atin ni Amang Iskopkus? Ano ba ang mensahe sa atin, mga minamahal na kapatid? Sa pagpasok ninyo sa makipot na pintuan, hirap sakit ay inyong daranasin. Walang sinabi si Amang Iskopkus na kapag tinanggap ninyo ang pangalan, ang aking bagong pangalan, kayo ay yayaman. Kayo'y mabubuhay ng matiwasay. Kayo'y hindi na mag-iisip pa ng para dito, ng pangangailangan ninyo sa buhay na ito. Hindi yun ang ibinigay sa atin ng Amang Iskopkus. Ang sabi, hirap, sakit, at pagtitiis ang daranasin. Kaya, nang tanggapin natin si Amang Iskopkus, dapat handa na tayo. Handa na ang ating puso at isipan na tayo ay magdaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yung sinabi sa akin, mga minamahal na kapatid ni Amang Iskopkus, bago ako mag-umpisang mag-train, sabi sa akin ng Ama, anak, unti-unti kong aalisin ang lahat sa iyo. Lahat ng kinasanayan mo ay aking aalisin. Nung mga panahong iyon, mga minamahal na kapatid, sanay ako ng laging may hawak na pera. Sanay ako ng hindi nawawalan sa bulsa. Dahil noong mga panahong iyon, ako'y nagtatrabaho pa. At hindi ko akalain at hindi ko rin inaasahan na yung mensaheng iyon ni Amang Iskopkus ay mangyayari. At nangyari ngayon, mga minamahal na kapatid, na dumanas ng inyong abang lingkod, na talagang walang hawak kahit, sabi nga ng iba, kahit 5 duli ay wala. Pero, andito pa rin, nananatili
Bagamat dumadaan sa mga pagsubok, kinakaya. Bagamat dumaranas ng karamdaman, nananatiling hindi naman masasabing matatag. Nananatiling nananangan, nananatiling nananampalataya. Pero, minsan, sumasagi sa isipan ko, mga minamahal na kapatid. Karapat-dapat ba ako sa aking kinalalagyan na ang nakapagpalinaw ng tanong na iyon ay si Reverend Tabi? Pinili ka ng Ama dahil alam niya na mayroon kang bahagi, mayroon kang gampanin sa kanyang ministeryo at ilaw. Ang sabi nga po sa akin ni Reverend Tabi noong mga nagdaan, dahil nung bago-bago pa lamang po ako, lagi akong lumuluha. Napakababaw ng luha ng inyong abang lingkod. Lalo na kapag nakikita ko yung mga tao na mahal ko sa buhay, na pupunta dito, tapos makakasama ko. Kapag nakikita kong uuwi na, at sakit sa loob, parang gusto kong sumama. Na sinabihan ako ni Reverend Tabi, walang ministro na iyakin. Walang ministro na tuwa. Kaya unti-unti ko pong binawasan yung masyadong maramdamin, yung masyadong iyakin, ay unti-unti nang nawawala. Dahil sa paggabay ni Amang Iskopos. Dahil sa pananampalataya kay Amang Iskopos. At sa pananampalataya natin kay Amang Iskopos, magagawa natin ang mga bagay na akala natin ay imposible. Dahil lahat ay posible kay Amang Iskopos. Lalo't ito ay nakalulugod sa Kanya. Lalo't ito ay ginagawa natin para kay Amang Iskopos. Ang mga apostol man noong una, mga minamahal na kapatid, ay dumaan din sa mga pagsubok. Dumaan din sa pag-aalilangan. Basahin po natin sa aklat ng Mateo. Sa kabanata 14, may talatang sandali lang. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. At ng madaling araw, sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus.
Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubo. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaligid ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Tingnan ninyo mga minamahal na kapatid. Maging ang mga apostol ay nag-alinlangan. Ano po ba yung alon? Ano po ba yung hangin na binabanggit sa Ebanghelyong ito? Ito yung mga pagsubok na kung hindi natin papansinin ang mga pagsubok sa ating buhay, makalalakad tayo sa ibabaw ng tubig. Dito, sa ating panahon, makalalakad tayo patungo sa liwanag nang walang iniisip, nang walang pag-aalinlangan. Dahil ang nakapagdudulot ng alinlangan sa bawat isa sa atin ay ang mga pagsubok sa buhay na ito. Ang mga alon, yung hangin, malalakas na hangin. Sabi nga ni Amang Iskopos sa kanyang mensahe, huwag iswis pa lamang ang inyong dinaranas. Hindi pa umaabot sa pagdanak ng dugo, ngunit kayo'y pinanghihinaan. Kayo'y nanlulupaypay na. Kaya nga mga minamahal na kapatid, hindi dapat na tayo'y panghinaan. Hindi dapat na tayo ay magmukmuk. Kundi dapat taas noo na tayo ay humarap. Buong sigla, buong lakas natin na ipakita kay Amang Iskopos na tayo ay para sa Kanya. At kaya nating magtagumpay sa bawat pagsubok. At handa nating tanggapin ang buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Dahil kung tayo ay magpapabaya, mga minamahal na kapatid, maaaring mawala sa atin ang pagkakataon na iyon. At ang pagkakataong iyon, maaaring ibigay sa iba. Ano ang sabi ni Amang Iskopos, mga minamahal na kapatid? Huwag ninyong hayaan na ang inyong tangan-tangan ay maagaw pa ng iba. Hawak na natin. Nasa sa atin na lamang kung tayo ay bibitaw, kung tayo ay magpapabaya. Nawa po mga minamahal na kapatid, may napulot ang bawat isa sa atin. May liwanag tayong natanggap kahit kakaunti. Sabi nga ni Amang Iskopos, sa bawat pagtitipon, hindi lahat ay inyong makukuha. Hindi lahat ay inyong matatanggap. Ngunit mayroong kaunti na mananatili sa inyong isipan. Kaya't sa bawat pagtitipon, dapat tayo'y tumatalo para yung kakaunti na ating natatanggap, na tumitimo sa ating isipan, ay madagdagan pa. At sa pagdagdag, ito'y mapupuno. At kapag ito'y napuno na, kaya na natin humarap ng matibay. Kaya na natin tumayo ng mag-isa, nang hindi na kailangan ng agapay ng kapwa natin. Masasabi natin sa ating sarili, kaya ko palang tumayong mag-isa nang hindi umaasa. Pero,
Huwag naman nating alisin sa ating sarili na tayo'y makipagkaisa sa ating mga kapatid. Makipagkapwa-tao sa ating mga kapatid. Hindi porket kaya na nating manindigan, hindi na tayo mamamansin. Magiging isnabero na tayo. Hindi po ganun, mga minamahal na kapatid. Yung sinasabi kong kaya na nating manindigan, kaya na nating pagtagumpayan ang pagsubok, nasa ating sarili lamang. Na hindi na tayo kailangan pang umasa sa iba. Dahil kung minsan, umaasa tayo sa payo ng iba. Humihingi ng payo, ngunit kapag hindi naman gusto ang ipinayo, lalo't ay buhat sa aral, hindi tinatanggap. Dahil kung minsan, ang gusto ay pag-alo, ang gusto ay kakampi. Ngunit kapag aral lang ibinibigay, mga minamahal na kapatid, hindi ba't kakampi din natin? Sabi nga ni Amang Iskopkus, ibibigay ko ang hindi ninyo hinihingi. Hindi man natin hinihingi yung aral ang ibinibigay sa atin. Dahil sa buhay na ito, ang kailangan natin ay ang karunungan mula sa Diyos na si Amang Iskopkus. Tubig ng buhay na kailangan nating inumin upang hindi na tayo makaramdam pa ng uhaw. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal na kapatid. Purihin ang Diyos. Purihin si Amang Iskopkus. Purihin siya ngayon, magpa sa walang hanggan, Na kay Amang Iskopkus ang kadakilaan. at ang matuwiran. Palakpakan po natin si Amang Iskopkus. Palakpakan din po natin ang ating mga sarili. Alam niyo, mga minamahal na kapatid, kagabi, nalungkot ako. Dahil yung isa nating kapatid, hindi malinaw ang sagot sa akin. Hindi malinaw na siya'y makaka-attend o siya'y sasama sa ibaan. Sabi ko, ang hirap, wala akong kaagapay. Sabi sa akin ni Minister Santaan, huwag kang mag-alala, Kuya Randy. Hindi ka pababayaan ni Amang Iskopkus. Dinanas ko din na ako lang mag-isa, pero kaya. Pero hindi pa rin ako nag-iisa. May kaagapay pa rin. Nandiyan ang ating kapatid na Miguelo at dumating din yung ating kapatid na si Brother Simon. At salamat kay Amang Iskopkus dahil yung kakaunti kanina, ilan-ilan lang kanina dito, ay nadagdagan. Sabi ko, naku, wala yatang magsisimba. Nasaan kaya yung iba, hindi yata darating? Dahil mag-aalas 6 na po, iilan pa lamang ang nakaupo dito, yung taga-gentry pa lamang. At si Tita Carol. Pero salamat kay Amang Iskopkus dahil kayo ay nakadalo at masaya sa puso. Nawa, mga minamahal na kapatid, ang bawat isa sa atin ay may natutunan sa umagang ito. Ito po ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Inaanyayahan ko po na magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Amang Iskopkus, Amang Iskopkus, Amang Iskopkus. Maraming salamat po sa biyaya at pagpapala na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Amang Iskopkus, samot dalangin po namin sa iyong pagkadiyos, ang iyong gabay at pamamatnubay para sa Pangulo ng Bansang Pilipinas na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amang Iskopkus, na naman po ang kanyang pinagsisikapan, lalo't higit ay ang naayon sa iyong kalooban.
Nawa po'y siya iyong gabayan at patnubayan upang matupad ang magagandang layunin para sa pagsasaayos ng inang bayang Pilipinas. Kasama na rin po ang mga iskopkus, ang mga nanunungkulan sa pamahalaan. Ikaw rin po nawa ang siyang manguna sa kanilang puso at isipan upang maging kaagapay ng aming Pangulo. Sinasamo din po namin ang iyong gabay at pamamatnubay para sa aming butihing tagapamahala na si Reverend Minister Heriberto Canantabi. Amang iskop ko si pagkaloob mo po nawa ang kalakasan ng katawang laman, katatagan ng puso at isipan upang patuloy na may palaganap ang iyong ministeryo at ilaw lalit higit ang iyong bagong pangalan, Iskopkus Kalinis Linisan, dito sa sangkalupaan. Kasama na rin po ang bawat lingkod na iyong hinirang sa huling panahon nito. Idinadalangin din po namin ang kalakasan ng katawang laman, ang katatagan ng puso at isipan, upang kami man po ay makapanindigan ng lubusan sa mga tungkulin na nakaatang sa aming balikan. Nawa po ito'y aming mapagtagumpayan at magawa namin ang naaayon sa iyong kalooban. Idinadalangin din po namin ang mga iskopkus, ang mga kapatid namin na dumaranas ng karamdaman. Karamdamang pisikal, lalo't higit ay ang karamdamang espiritual. Aplusin mo po nawa ng iyong mapagpalang kamay bilang ikaw ang nalubhasang manggagamot upang madama ng bawat isa ang iyong pagdingap at ang iyong pag-ibig na lubos. Ito po ang samot dalangin namin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. At sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopkus Kalinis Linisan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.